At ngayon ay sariwang-sariwa pa ang balitang nanggagaling po sa XRP Las Vegas event. Sabi po sa title ng balita natin dito mula kay Times Tabloid ay What Makes XRP Unique? Ripple CEO answers in under a minute. Ayan po siya, ang ating Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse. Alam niyo naman na sa mundo ng crypto, madalas po tayong malunod sa mga komplikadong paliwanag, white papers at mga technical na jargon na mahirap pong intindihin. Pero sa gitna po ng celebration sa Las Vegas, mismo ang CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse, ayan, ang siyang tumayo at nagbigay po ng isang napakalinaw na sagot. Sa loob lamang ng wala pang isang minuto, ipinaliwanag niya kung ano nga ba talaga ang nagpapatangi or nagbibigay po ng uniqueness kay XRP sa libo-libong digital assets na naglalabasan ngayon. Kaya, ayan, ang balitang, yan ang segment na ito. Yan, ang segment na ito, the rebranded segment na dating kilala bilang Crypto in 1 minute ay nirebrand na ngayon bilang XRP in 1 minute. Isang maliit na pagbabago sa pangalan pero may malaking mensahe. Ang focus po ng Ripple ay nakatutok na ngayon sa pagpapakita ng tunay na lakas ng XRP Ledger. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang bawat salitang binitawan ni Brad. Yan, Brad Garlinghouse, ang kasaysayan kung bakit ito binuo at ang aking syempre mga personal na pananaw kung bakit ang mga pahayag na ito ay hudyat ng isang napakalaking tagumpay na paparating. At ayan, simulan po natin sa kung yan tungkol po sa pagbuo para sa isang partikular na problema. Yan, ayon po kay Brad Garlinghouse dito. Yan po siya nagsasalita. Si Brad Garlinghouse, ang pinagmulan ni XRP ay hindi po isang aksidente. Ang mga developers na bumuo po nito, yan na bumuo nito ay ang mga tao ring may malaking kontribusyon sa architecture ni Bitcoin. Pero nakita nila na si Bitcoin ay hindi sapat para sa lahat ng mga bagay. Nakakita po sila ng oportunidad na bumuo ng isang bagay na specialized, specific at saka unique. At ang layunin nito, tanging layunin po nito ay solusyonan ang problema sa global payment o payments problem. Kaya sa aking opinyon, napakahalaga po ng puntong ito ni Brad. Marami pong mga crypto projects ngayon ang sumusubok na maging lahat para sa lahat. Gusto nilang maging gaming token, maging NFT platform, at maging currency ng sabay-sabay. Pero sa XRP ay isang parang laser beam. Nakatutok lang ito sa iisang direksyon. At yan po ay ang paglipat o pag-transfer ng halaga o value sa pinakamabilis na paraan. Ang desisyong ito na maging specialized ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay matatag pa rin itong si XRP. Kaya sa tingin ko ito ang pagkakamali ng maraming mga investors. Ang akala nila kapag ang isang coin ay maraming features, mas maganda ito. Pero sa mundo ng finance at banking, ang gusto ng mga institution ay yung siguradong gagana sa iisang trabaho. Si XRP ay binuo para maging bridge currency. Kung si Bitcoin ay digital gold na itinago sa vault, si XRP naman ay ang digital railway kung saan dumadaan ang pera ng mundo. Ang legacy ng mga original developers na lumipat mula sa Bitcoin patungong XRP Ledger ay patunay na alam nila ang limitasyon ng lumang teknolohiya at gusto nila itong ayusin. Hindi nila gustong kalabanin ang Bitcoin. Gusto lang nilang punan ang pagkukulang nito pagdating sa bilis at saka scalability. Pag-usapan naman po natin ang mga numero sa likod ng network.
Hindi lamang po basta salita ang bit-bit ni Brad. Naglabas po siya ng mga datos na mahirap pasinungalingan. Ang XRP Ledger ay idinisenyo para sa bilis. Ang mga transactions ay nagsisettle po sa loob lamang ng 3 to 5 seconds. At ang cost bawat transaction ay napakaliit na bahagi lamang ng isang sintimo. Yan, fraction of a penny. At ang pinaka-shocking na figure, ang network ay nakapagproseso na ng mahigit 4 billion transactions sa loob ng mahigit isang dekada. Sa aking opinion ay isipin po natin ang numerong yan. 4 billion. Hindi ito isang pilot project o isang beta version. Ito ay isang teknolohiya na subok na ng panahon. Sa loob ng 10 taon, marami ng blockchains ang nag-crash, na-hack o biglang tumigil ang operasyon. Pero ang XRP Ledger ay nananatili itong online at saka functional. Ngayon ay bakit nga ba mahalaga ito sa atin? Mahalaga ito sa atin dahil sa traditional na sistema ng bangko, yung tinatawag nating SWIFT, ang pagpapadala ng pera sa ibang bansa ay umaabot ng 3 hanggang 5 araw. Ay XRP 3 hanggang 5 segundo lang. At ang cost per transaction na mas mababa sa 0.01 ay isang dambuhalang sampal sa mga remittance centers na naniningil ng malalaking fees. Kaya masasabi ko po rito ay malinaw. Si XRP ay hindi na kailangang patunayan ang kanyang sarili pagdating sa performance. Ang mga metrics na binanggit ni Brad ay existing performance metrics, hindi lang basta projections o pangarap. Ito ay nangyayari na po ngayon. Kapag ang isang system ay nakapag-handle ng 4 billion transactions ng walang aberya, ibig sabihin ay handa na itong hawakan ang buong global financial system. Ito po ang tunay na utility na hinahanap ng mga regulators at saka malalaking kumpanya. Yan, dito naman po tayo sa community factor o ang XRP Army. Ang isa pang binigyang diin ni Garlinghouse ay ang mga tao sa likod ng asset. Tinawag niya itong the XRP family. Pero dinugtungan niya na minsan ito ay nagiging the XRP Army. Ayan, XRP family, tapos nagiging XRP Army na. Depende po sa sitwasyong kinakarap. Ang community na ito ay nananatiling tapat sa kabila ng maraming market cycles, matitinding regulatory uncertainty, at mga taon ng pambabatikos mula sa publiko at saka media. Sa aking opinyon ay aminin natin, walang ibang crypto community na kasing tapang ng XRP Army. Tayo ang dumaan sa pinakamaraming pagsubok mula sa kaso ng SEC hanggang sa mga delisting sa mga exchanges noong nakaraang mga taon. Pero heto pa rin tayo. Sa tingin ko ito ang isa sa mga hidden assets ni XRP na hindi po makikita sa chart. Ang pagkakaroon ng isang engaged na community ay nangangahulugan ng ecosystem ay nananatiling active kahit sa mga panahon ng bear market. Maraming coins ang namamatay kapag bumababa ang presyo dahil nawawalan po ng interest ang mga tao. Pero sa XRP, mas lalo tayong nag-iingay. Ang tinatawag po ni Brad na persistence ang nagpapanatili sa momentum ng project. Ang opinion ko po rito ay ang mga whales at institutions ay tumitingin din sa social sentiment. Nakikita nila na sa XRP ay mayroong organic base ng mga tao na naniniwala sa teknolohiya, hindi lamang po sa presyo. Kapag ang isang CEO ay nagbibigay ng shootout sa kanyang community sa gitna ng Las Vegas, ibig sabihin ay kinikilala po niya ang ating boses ay bahagi po ng tagumpay ng Ripple. Hindi tayo basta investors lamang. Tayo ang mga advocates ng teknolohiyang ito sa buong mundo. Yan. Dito naman po tayo sa positioned for growth. Yan, ang trajectory ni XRP. Sa pagtatapos po ng pahayag ni Garlinghouse,
Siya po ay naging direkta. Ang kombinasyon po ng bilis, yan, speed, low cost, scalability, longevity at ang matibay na community ang dahilan kung bakit si XRP ay poised for great success in the years ahead. Binigyang diin niya na si XRP ay hindi nangangailangan ng relaunch o rebrand para manatiling relevant. Ang XRP Ledger ay gumagana po sa parehong paraan noong sinimulan po ito dahil tama ang naging desisyon nila mula pa sa simula. Sa aking opinyon, ito ang tinatawag na future-proofing. Ang disenyo ng XRP noong taong 2012 ay sapat pa rin para sa pangangailangan ng 2026. Hindi kailangang baguhin ang core architecture nito dahil ito ay engineered for perfection pagdating sa payments. Ang masasabi ko po sa pahayag na ito ni Brad ay isang babala sa mga kakumpetensya. Habang ang ibang blockchains ay nagkukumahog na mag-update o magpalit ng consensus mechanisms gaya po ng ginawa ng Ethereum sa The Merge, itong si XRP ay relax lang dahil tama na ang pundasyon nito. Ang pagiging poised for success ay hindi lang isang motivational quote. Ito ay nakabase po sa realidad na ang mundo ay unti-unti nang lumilipat sa ISO 222 standards at sa mga central bank digital currencies or CBDCs. Sa bawat bansa na nag-ieksperimento sa digital currency, ang XRP Ledger ang laging nasa usapan bilang possible breach. Ang track record na 10 taon or 10 years ay isang bagay na hindi po mabibili ng pera. Sa mundo ng banking, ang longevity ay katumbas po ng trust. Kung ang ledger ay hindi nagbago mula sa simula, ibig sabihin ay solid ang design choice ng mga developers. Ang tagumpay na tinutukoy po ni Brad ay hindi tungkol sa pagtaas ng presyo, kundi tungkol sa global dominance ng XRP bilang standard sa cross-border settlements. At ayan, sa kabuuan, tandaan po natin ang mga huling salita ni Brad Garlinghouse dito na poised for great success. Hindi ito binabanggit ng isang CEO kung wala po siyang hawak na alas sa kanyang baraha. Si XRP ay binuo para sa panahong ito. Ang panahon kung saan ang bilis at efficiency ay hindi na lang opsyon kundi isang pangangailangan. Mula sa 3 to 5 seconds na settlement hanggang sa matatag na community na palaging nakaantabay, ang lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ang kasaysayan ng XRP Ledger ay isang kwento ng paninindigan sa original na vision ng mga developers nito. Kaya manatili po tayo mapagmatsyag, patuloy na mag-aral at huwag po nating kalimutang tingnan ang big picture na ipinapakita sa atin ng mga datos na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.